Asa na yun ito? Isang pagpapala galing sa ating pong Panginoong Diyos. Ang nawa ay siya ating maranasan sa umaga na ito. Ngayon po ay araw po ng paghahanda. Friday, Vesper, March 29. At patuloy tayong ginagabay ng ating Panginoong Diyos. At nawa, nabibless tayo bawat araw mga kapatid sa ating pong pag-aaral na ito. So ngayon ay ating pong pag-aaralan dito sa Psalms 40 verse 3 at ang ating pong tema, mga awit ng papuri sa ating pong Panginoong Diyos. So, sa mga makalangit na dako, ito pong aklat na ito na napakaganda. Sunflower, tayo po ay manalangin mga kapatid. Isa pong papuri ang ibinabalik namin sa inyo, O Diyos. Tulungan niyo po kami na sa aming buhay, kayo po ang walwalhati, kayo po ang patuloy naming talimahin at sambahin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na kayo po ang patuloy na tingnan sa aming mga buhay. At kayo nawa, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng kalakasan sa aming buhay na ito. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa banal na kasulatan, sa 40 verse 3, nilagyan niya ng bagong awit ang aking bibig, isang awit ng pagpupuri sa ating Diyos. Marami ang nakakakita at matatakot at magtitiwala sa Panginoon. Ito po mga kapatid, ito po pag-aaral natin, continuation kahapon na ang ating po mga buhay ay magkaroon ng kagalakan at kapayapaan. Mawalhati ang Panginoong Diyos. Umawit tayo ng papuri at pasalamat sa Panginoong Diyos. Kaya dito, ating pag-aawitan naman, songs of praise, ang ating pag-aaralan ngayong umaga na ito. Sabi po dito sa mga makalangit dadako, nais ko kung anong kagalakan mayroon namang anghel mula sa langit. Habang tayo ay tinitingnan mula sa langit, kung lahat tayo ay nagpupuri sa Diyos at nananatili kay Kristo. Kung kung sa tunay, kung sa katunayan may lubos na kagalakan para sa Kristiyano, bakit hindi natin dapat taglayin ito at ipakita ito sa mundo? So dito, kung tunay tayong mga alagad ng ating Panginoon, ano daw po ang dapat nating ipakita sa buong mundo? Masaya na nananatili sa ating Panginoon. Mayroong pag-aawitan kapag nasa Panginoong Diyos. May kapayapaan kapag nasa ating Panginoong Diyos. Kaya mayroon isa tayong kapatid, no? Sila ay nag, uh, nagtitinda ng mga sarili nilang products. Ayan, ay na-register sa DTI at may mga kasamahan siya nagdi-display sa mga malls, sa mga malalaking establishment dito sa buong Pilipinas, nakakarating sila. Ang kanyang mga kasamahan minsan walang benta. Pati siya wala rin siyang benta. Pero ini-encourage niya yung mga kasama niya na maging masaya, magalak, na tawag dito, talagang kahit walang benta ay magpuri pa rin sa Panginoon. Alam niyo sa kanyang style na ganyan siya ay nabigyan ng atensyon ng kanyang mga kaibigan at sila'y nakakapag-Bible study habang sila'y naghihintay, nagbebenta doon. In-endorse pa nga sa akin na mag-Bible study. So ganyan pagkakataon mga kapatid, no? Pagkaba't meron tayong kabiguan sa buhay, makikita pa rin yung kagalakan at pagpapasalamat at papuri sa ating buhay. Hindi nakikita na parang bigat na bigat tayo. Alam mo yung ibang mga yung ibang mga tao hindi sila nga ay malungkot kapagka sa panahon na yun, pati ba naman ang nananampalataya sa Panginoon, parang bigong-bigo din at malungkot. Hindi po ganoon dapat. Dapat ang mananampalataya, kahit na may kabiguan, may kasiyahan at kagalakan pa rin sa kanyang buhay. But of course, hindi natin maiwasan na maging malungkot. Pero ang pinaka sinasabi natin dito, na bagamat may kagalakan, may kasawian, may kapayapaan pa rin nakikita sa ating buong buhay. Dahil ang tunay na nananampalataya, tinitignan na ang pangako ng ating tagapagligtas. Sa kaunting panahon lamang darating si Kristo, sabi dito, na may kapangyarihan at dakilang kalwalatian at napakasaklap kung hindi tayo magiging handa, maghanda tayo. Ito isiningit sa ating pong devotional na tungkol sa Song of Praise, na ang sabi dito, malapit nang dumating ang ating pong Panginoong Diyos. Kailangan tayo maging handa. Kailangan, paano ang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon? Ito yung lesson natin ngayon, di ba? Ang paghihintay sa pagdating ng Panginoon, hindi ito passive, kundi ito ay active. We long for it. At kailangan natin itong
pag-ingatan yung ating pong buhay. Paano yung paghahanda? Kailangan sa ating pong buhay, merong awit ng papuri. Merong awit ng kagalakan sa ating pong buhay. Makita ang pagpapala ng Panginoong Diyos sa sarili po nating buhay. Dahil kung hindi makikita sa sarili nating buhay yung pagpapala ng Panginoon, yung kagalakan ng Panginoon sa ating buhay, paano maniniwala ang mga tao na ang mga na kay Kristo payapa at talagang may pag-asa? Eh yung mukha natin walang kapag-apag-asa, lagi na lang bagsak, lagi na lang malungkot, lagi na lang may problema. Ay hindi maganda pagka ganun. Kailangan merong papuri at merong awitan sa ating pong buhay. Ihiwalay ang kasamaan sa iyo. Simulan ang pag-awit ng papuri at kagalakan dito sa ibaba. Hayaan mong ang iyong mga labi ay maayos na magpuri sa Diyos. Ayan po mga kapatid, yan pala ang paghahanda. Active na paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Mayroong pag-aawitan sa buhay. Ang mga anghel sa langit ay pinupuri ang Diyos sa lahat ng oras. At narito ang mga mortal na iniwan ni Kristo sa tahanan ng langit at nagdusa ng panlalait, pang-iinsulto at kamatayan upang iangat niya tayo, upang umupo sa mga makalangit na lugar at hindi sila nag-aalay ng awit ng papuri. Yan. So dito po mga kapatid, ang mga mananampalataya ay tinubos ng ating Panginoon. Si Jesus Christ, binigyan tayo ng pagkakataon na makarating ng langit sa ikalawa niyang pagbabalik. Kaya dito pa lang sa lupa, papurihan at pasalamatan na natin siya. Ihanda na natin yung boses natin na umawit sa Panginoong Diyos doon sa langit. Yan. Di ba kapag ka mag-ano ng choir, pinaghahandaan yan, pinapractice yan. Kapag ka doon na sa langit, tayo ay lubos na magpupuri sa ating Panginoong Diyos. Yan ang tunay na naghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. By worship sa ating Panginoon, umaawit sa ating Panginoon, mga kapatid. Kung nakaupo sa makalangit na mga lugar kasama si Kristo, hindi mo mapipigilan ng pagpuri sa Diyos. Yan. Simulan ninyo turuan ang inyong mga dila na purihin siya at sanayin ang inyong mga puso na umawit sa Diyos. Yan. Kapag kasama natin si Kristo sa mga makalangit na lugar, ibig sabihin mga kapatid, kapag sa tahanan natin naging langit-langitan, puro papuri sa Panginoon, puro pag-aawitan, hindi natin mapipigilan yung ating dila na purihin at sambahin ang ating pong Panginoong Diyos. Hindi natin mapipigilan ang ating sarili na i-share natin ang Panginoon sa iba. Na i-share natin yung kagalakan, yung kapayapaan sa iba. Na natamasa natin buhat sa ating pong Panginoong Diyos. Yan po mga kapatid ko. At kapag ang masama ay nagsimulang ayusin ang kanyang kalungkutan tungkol sa iyo, umawit ng papuri sa Diyos. Tayo ay makasalanan, tayo ay masama. No, di ba? Pero kung ayusin natin yung ating buhay at ang kalungkutan natin ay alisin at palitan ng awitan, napakaganda. Kapag ang mga bagay-bagay ay tumatawid sa inyong mga tahanan, magsalita ng isang awitin tungkol sa walang kapantay na mga karikitan ng anak ng Diyos. Sabi po dito, walang kapantay ang ating Panginoong Diyos sa ating pong buhay. At sinabi ko sa inyo, kapag hinawakan ninyo ang tensyon na ito, iiwan kayo ni Satanas. Maari mong itaboy ang kaaway sa kanyang kalungkutan at makikita ninyo, nako, mas malinaw ang pagmamahal at tabag ng inyong Ama sa langit. Paano ang kaaway ay iwan tayo? Kapag nakontento tayo, nagalak tayo, na papurihan ang ating Panginoong Diyos. Kapag nakontento tayo na ang Panginoong Diyos ay pasalamatan natin. Kapag nakontento tayo na ang Panginoon na maging gabay ng ating pong buhay, iiwan tayo ng kaaway, mas mabuti pa. Di ba? Magsasawa ang kaaway na tayo ay tuksohin. Kapag nakita sa ating buhay na tayo ay masaya, nagagalak at naghahanda sa ikalawang pagdating ni Jesus. But of course, siyempre, nandiyan pa rin yan, naaatake pa rin. Pero siyempre, ang sinasabi dito, matadaig natin siya bawat araw. Katulad ng nangyari kay Jesus Christ, iniwan siya ni Satanas sapagkat natalo siya. No? Dahil na nagumpay si Jesus sa kanya. So ganyan din ang mangyayari sa ating pong buhay. Kapag tayo ay pinuno natin ang ating buhay na mga awitan, papuri sa Panginoon, inalis natin yung kalungkutan sa ating pong mga buhay. Ang mga taong nagkakaroon ng banal na ugnayan sa Diyos ng langit ay hindi iniwan sa likas na kahinaan at karamdaman ng kanilang mga kalikasan. Ang nakakarating sa akin dito mga kapatid, kapag tayo ay nagtapat sa Panginoong Diyos,
Kapag tayo ay nagpuri sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Hindi tayo hahayaan ng Panginoon na mahina. Hindi tayo hahayaan ng Panginoon na nagdurusa. Hindi tayo hahayaan ng Panginoon na sinasalakay ng kaaway. Kundi tayo ay patuloy na gagabahin niya. Palalakasin niya tayo, mga kapatid. Yan. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa ating devotional, nawawala ang kahalagahan ng mundo para sa kanila sapagkat hinahanap nila ang isang mas magandang bansa, isang walang hanggang mundo, isang buhay na magpapatuloy sa walang katapusang panahon. Wait lang po. Kapag po pala tayo ay nagagalak sa Panginoong Diyos, ang tunay na naghihintay sa pagdating ng Panginoon, yung makamundong kahalagahan, yung makamundong kasiyahan, hindi natin na pinapansin na yan. Kapag ka naghihintay sa pagdating ng Panginoon, kapag nagiging masaya sa paglilingkod sa Panginoon, yung mga makamundong kalayawan, hindi na natin yan pinapansin. Ayan, yung tambay-tambay sa bar, mag-inom-inom, magpunta sa dito sa ganyan, magpunta doon para sa kalayawan, hindi na yung pinapansin. Kapag ka nagagalak at nagpupuri sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kapag ka naghahanda sa pagdating ng Panginoon, hindi na pinapansin ng mga bagay-bagay sa sanlibutan na nakakasira ng ating pong mga buhay at nakakapagpalayo sa ating Panginoong Diyos. Ito ang laging tema ng kanilang mga iniisip at usapan. Yun, ang napakaganda dyan. Kaya kapag ka yung tao nakikita mo, yung bubig niya, ang lumalabas sa bibig niya ay puro kabastusan, puro green jokes. Wala yan, mga kapatid. Makipag-usap din. Dapat kasi ang lumalabas sa isipan, sa pag-uusap natin, yung tema lagi ay para papurihan ng Panginoon. Yan po yung mga kapatid ko. Ang salita ng Diyos ay nagiging lubhang mahalaga. Maunawaan nila ang mga banal na bagay at magpapakasaya sa mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Hesus Kristo. Sabi dito sa Titus 2:13, ang mapalad at maluwalhating pagpapakita ng ating Panginoong Diyos, walang iba kundi si Jesus na ating tagapagligtas. Ano? Makikita natin. No, yan ang hinihintay natin. Yan yung tema ng ating pong buhay. Yan yung tema ng ating paglilingkod. Kaya nga sa mga kabataan na nag-sport fest ngayon, no, naglalaro. Ano ang purpose ng paglalaro? Nawa ang purpose ng paglalaro ay para papurihan ng Panginoong Diyos. Sa papaano pamamaraan? No? Sa pagiging masaya, pagiging nagagalak, pagiging kontento, at pagiging blessing sa iba na hindi ka nananakit ng iyong kapwa manlalaro, kundi ikay nagiging blessing sa iba. O, sabi pa dito, nananabik sila makita ang hari sa kanyang kagandahan, ang mga anghel na hindi kailanman nahulog, at ang lupain ng walang humpay na pamumulaklak. So, unfading bloom, ang sabi po dito. So, kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoong Diyos at tunay na naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid, tayo po ay masaya na makita ang Panginoong Diyos at ang mga anghel sa kanilang kagandahan. Yan po, mga kapatid ko. Sabik tayo, ibig sabihin sabik tayo makarating ng langit. Alam mo yung pupunta ka sa isang lugar na hindi mo pa napuntahan, di ba nasasabik ka? Di ba kapag nasasabik tayo, wala tayong pakialam kung anong news, kung anong mangyayari, kung anong bago, kung ano yung darating sa atin. Basta excited tayo na makarating doon. Nung ako po'y nanliligaw sa aking misis, excited ako makarating doon sa Romblon. Kaya kahit anong pagod, kahit anong hirap noon, ay baliwala yun. Basta't makita ko yung lugar ng Romblon. Ganon din yung pakiramdam, mga kapatid, kapag tayo ay na-excite na pumunta ng langit. Ang tanong nga lang dun, na-excite ba tayo na pumunta ng langit? Napapurihan ng Panginoon? O mas masaya na tayo dito sa lupa? Ayan yan, mga kapatid ko. Mas masaya na ba tayo dito sa lupa? Sa ating comfort zone? Mas masaya na ba tayo ngayon dito
sa lupa na ito? O naglulong pa tayo sa Panginoong Diyos? O mas masaya tayo sa langit? Mas excited tayo na makarating ng langit? Kaya nga minsan mas maganda na makaranas minsan ng kahirapan sa buhay eh. Bakit? Para hangarin natin yung langit, makasama ang Panginoon. Kaya sabi po dito sa awit 40 verse 3, nilagyan niya ng bagong awit ang aking bibig. Isang awit ng pagpupuri sa ating Diyos. Marami ang makakakita at matatakot at magtitiwala sa Panginoon. Yan po nawa ang ating maranasan. Matakot, magtiwala sa Panginoong Diyos at punuin ng Panginoong Diyos ang ating bibig ng papuri at awitan ng pasasalamat sa Kanya. Kaya ngayong Vesper, huwag natin kalilimutan na paglubog ng araw-araw ng Sabat na yan. Pasimula ng pagsamba sa Panginoong Diyos. Pasimula ng paglilingkod sa Panginoon. Makita sa ating buhay na excited tayong sambahin ang ating pong Panginoong Diyos. At huwag tayong manlupaypay, huwag tayong manlungkot, huwag tayong panghinaan ng loob, kundi patuloy natin siyang papurihan, mga kapatid ko. So maraming salamat sa inyong pakikinig at patuloy tayong gabayan ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay na ito. Ibalik na natin kay Brother Melvin ng pagkakataon. God bless po sa inyo pong lahat. Worthy is the Lamb.
high and lifted up, Jesus, Son of God, the treasure of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Oh, thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Worthy is the Lamb. Salamat po sa magandang awit na yan, ano po. Pasalamatan natin at papurihan ng Panginoon sa umaga nito. Salamat din naman, Pastor, sa magandang mensahe, ano po, na inyong inihatid muli sa amin. Tunay na pampagising, ano. Mga awit ng papuri. Kailangan daw may awitan ng papuri sa ating buhay. Hindi pwedeng maligaya tayo tapos malungkot yung mukha natin, ano. Galing naman ni Pastor na illustration. Paano kung ipapakita yung maligaya ka pero malungkot yung mukha ng, so, para maipakita mong maligaya ka, umawit ng papuri sa Panginoon. At tapos sabi pa, dahil kaunti na lang ang panahon na ating inihintay sa pagdating ng ating tagapagligtas, tayo ay maghanda. Tayo maghanda, mga kapatid. Sama-sama tayo maghanda. Tanong, paano tayo maghahanda sa maikling panahon na ito? Kunti na lang yung panahon, maghahanda daw tayo. Una, number 1, alisin ang kalungkutan at palitan ng awitan. Yan ang mga lesson sa umaga na ito, no? Alisin daw yung kalungkutan, palitan ng awitan. Mapapaalis natin si Satan. Grabe, no? Alisin ang kalungkutan, palitan ng awitan, mapapaalis natin si Satan. Alis yan, di yan mananatili. Pangalawa, alisin ang pagdududa, magtiwala lamang sa Kanya, at umawit ng may papuri kahit sa kabila ng mabigat na problema. Sigurado gagaan yung ating puso pag tayo umawit ng may papuri sa Kanya. Ano po, mawawala yung problema mabigat na yan. Mawawala yung ating doubts pagka tayo ay umawit, magtiwala lamang sa Kanya. Pangatlo, patuloy na kumunik sa ating tagapagligtas sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri sa Kanya. Kaya napakaganda ng pag-awit ng papuri, ano po, mga kapatid. Sa ating buhay, nakita natin sa umaga na ito na napakaganda niyan. Maraming nagagawa mabuti sa atin. Kaya mula man tayo sa tono, simulan nating umawit, mga kapatid. Masarap umawit. Sabi nga sa worship time, sa family worship time, subukan niyang umawit, masaya. Masaya ang umawit, magkakasama ang pamilya, na po. And last but not the least, mga kapatid, masabik tayo na makita ang haring darating. Dahil malapit na ang panahon, ano? Masabik tayo. Paano daw tayo masasabik? Subukan natin mag-practice na masabik. Paano ba tayo masasabik? Subukan natin masabik pagpaparating na yung araw ng Sabat. We feel excited, ano po, mga kapatid? Excited tayo pagparating na yung araw ng Sabat. Naku, sa totoo lang, may mga panahon nung araw na dati na, naku, Sabado na naman, ito na naman. Na tinatamad na agad akong bumangon sa umaga, no? Okay, nag-aaral pa nun, high school. Ayun na, tinatamad na naman, Sabado na naman. Nako, ganito, nakakatamad na naman, parang wala na naman magagawa kundi magsimba. Yan ang ganyan nakapasaway ng bata ako, no? So naway, huwag natin gayahin yung ganyan. Bagkos tayo masabik sa Sabat, kasi yan ay practice na natin. Makakasama natin ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Amen po, mga kapatid. Salamat, Pastor, sa lesson na ito. Patuloy tayong magtapat at maghanda sa nalapit niyang pagdating. Tayo po manalangin, mga kapatid. Teka, alabang additional prayer request. Mukhang napagod ang iba. At 23 naman pala tayo ngayon, hindi naman din pala kaunti, no? Okay, tayo manalangin, mga kapatid. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po
sa panibagong buhay at kalakasan na inyong ibinigay sa amin sa umaga na ito. Salamat din sa lesson na pinaabot sa amin na kung paano kami umawit ng may papuri po sa inyo. Salamat sa gabay at patnubay. Tunay na ramdam namin ng inyong pagmamahal. Sa pagpatuloy na namin isama sa panalangin, nasamahan kami ng Holy Spirit na alisin ang aming mga kalungkutan sa aming mga buhay sa pamamagitan ng pagpapalit ng awitan ng may papuri po sa inyo. Tulungan niyo po kami na alisin ang aming mga pagdududa sa kapila ng aming mga mabibigat na problema. Kami ay turuan niyo po na magtiwala lamang po sa inyo at umawit ng may papuri sa inyo upang sa ganun ang aming puso ay lumuwag, maginhawa at umaawit ng may papuri po sa inyo. At salamat din at samahan din kami ng Holy Spirit na patuloy kaming makakonek po sa inyo sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri. Sa ganun ang aming buhay ay maging matiwasay, maging handa hanggang sa nalapit na niyo pagdating. At salamat din sa pagpapaalala sa amin na kami ay maging excited sa inyong pagdating at lalo higit mag-practice. Tulungan kami na mag-practice na maging excited sa tuwing darating ang araw ng Sabat. Excited na tumanggap ng mga part sa church services. Excited na umawit special number ng papuri po sa inyo. At nang sa ganun kami maging handa sa inyong nalapit na pagdating, maging excited din naman na kayo ay aming makapiling na kasama sa buhay na inyo pinagkaloob sa amin. Salamat sa mga lesson. Salamat po sa inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila na inyong kabutihan, heto kami, hindi karapat-dapat. Patawaran niyo nawa kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Patuloy namin dinadalangin ang pangangaral sa Tabacao, April 1 to 6, na patuloy na samahan ng mga nag-prepare para sa gawain na ito. Ang Sport Fest na kasalukuyang nagaganap diyan sa Gabaldon, patuloy na pag-iingat ang aming dalangin para sa mga kabataan at sa lahat ng naroon. At gayon din ang aming patuloy na pananalangin hanggang sa kanila ay makabalik na ligtas sa kanilang mga bahay at tahanan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Kuyang Boy Balbido na namamagahan kanyang mga paa simula kahapon, simula ng mga ilang araw na. Patuloy niyo po siya ipuin na niyo papagaling na kamay. Kaya si Marie Chris Balbido na may bukol, siya po ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Nawa ay pagkaloob sa kanilang mga pangailangan, ipuin sila na inyong mapagpagaling na kamay. Makita nila ang liwanag na nagmumula po sa inyo. At mga pangako na inyo pinangako sa amin ay hindi mabibigo. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Pastor James Lotila. Yan nawa ay patuloy siyang pagalingin sa kanyang karamdaman na mawawala ang kanyang palaging pagsakit ng kanyang ulo at ipuin siya ng inyong mapagpagaling na kamay. Kasama namin ang apo ni Nanay Fina at si Nanay Fina at ang kanyang asawa patuloy na kagalingan sa kanilang karamdaman. Ganyan din si Christopher O'Malley Guterres. Nawa po siya ay palakasin ng kanyang puso at ipuin siya na inyong mapagpagaling na kamay. Ganyan din ang tatay ni Brother Tanred, si Ate Gitinho Reyes, si Sister Estrella Gargasin, ay aming dinadalangin sa patuloy na kalakasan at kagalingan. Dalangin din namin patuloy ang iba pang mga kapatiran na may prayer request. Ang kalusugan ng bawat isa ay aming dalangin sa umaga na ito. Si Ana Rosbel Tolentino Hermino at ang kanyang buong pamilya. Ang good health din sa mga anak ni Sister Medin Peligro Cotao na si Harain Cory. Ganyan din ang family ni Ate Milen, kasama na rin kanyang mga anak, mga apo. Ganyan din ang kalusugan sa family ni Sister Rose Chris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, ang mga Bible students, family ng mga Kando, family ni Mike and Marta Mamaril, family ni Tatay Cesar and Heidi De Leon, kasama na sina Christopher Kenneth, Hazel, Empoy, Harold, ang pamilya ng mga Eusebio at Pasqua, si Annie, si Patrick, si Nicole at si Trixie Pasco ay patuloy na magtiwala sa inyo at mag-aral patuloy ng Bible na kayo ay makita nila at na makita ang inyong kamay na iniabot sa kanila. At ganyan din ang mga kapatiran sa San Leonardo Church, ang Kawayan Bugtong Church at ang lahat ng mga churches sa aming nasasakupan.
na naway patuloy na maging masigla ang mga kapatiran na naghahanda at nagpupuri sa inyo. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng recovery, kagalingan, kalakasan ng bawat isa na narito. Si Pastor Alex Rigor, kalakasan din kay Kuya Bobby, lalong higit si Ate Lorna sa kanyang mabigat na trabaho araw-araw at sa kanyang patuloy na pagdadrive sa daan araw-araw. Si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike, Kuya Jerry Bourbon, Ma'am Sheila Kasamurin, at patuloy na kagalingan namin dalangin sa kanya. Ganun din si Sister Erica Elise Santos Rivera, si Sister Tina na malubha ang kalagayan na kayo lamang ang kanyang inaasahan. Ipatuloy niyo pong pagpalain at ibagay ang kanilang mga pangailangan ayon sa inyong kalooban. Isama namin sa panalangin si Melody Ronas Tibayan, si Sister Dora Magana, si Sister Nena Salazar, si Sister Adel, si Tatay Carlito Tomas, si Tatay at Nanay naman na Pastor Melvin at Ma'am Karin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Pining Eusebio Javier, si John Pulcheng, si Jinjin, si Sister Wendy, si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin Munti Gamboa, Marilita si Dayan, si Sister Pichi na patuloy nagtitiwala po sa inyo ay aming dinadalangin patuloy sa bawat araw na alisin ang kanyang kalungkutan pagkusapalitan ito ng kaligayahan at makita niya ang inyong kamay na inialok sa kanya. Ganyan din si Brother Renato Santos Romnick, Olivia Veronica at si Rebecca Francisco, patuloy na kalusugan ng aming dalangin sa kanyang pamilya, hindi lamang pang pisikal, ganyan din naman pang espiritual na kalusugan. Precious Kabasog, Princess Jorguina, si RC, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, at Sister Janet Ontivero, Janet Guzman, Arturo at Erlinda Duque. Napapatuloy na samahan kami sa araw-araw na pamumuhay. At alam namin na kayo'y nariyan, hindi kanyo kami pababayaan. Salamat sa inyong pangako. Salamat sa pagdinig na aming panalangin. Inyo nawa ito yung pagkalooban nyo sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. Ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan. Alang-alang na lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid, salamat po sa mga sumama sa prayers, sa mga prayer warriors na mali akong napindot. hindi ko napindot yung tamang button. Lumipat bigla sa Enzo. Salamat po sa pakikinig. Si Brother Rudy, patuloy na kasama natin. Kahit siya ay nasa malayong lugar, kasama pa rin natin siya sa devotional. And Brother Rudy, masasabi ko sa isang ka-care group yan si Brother Rudy. At siya ay nagtatrabaho ngayon sa malayo at siya ay nabe-bless patuloy sa umaga kaya siya patuloy na bumabalik. Ganoon naman talaga, ba't ka babalik kung di ka naman nabe-bless, diba? Kaya mga hindi bumalik yung mga natalo ng pagsubok sa buhay, pero huwag naman patuloy tayong bumalik sa Panginoon. Yung mga Israelites nga patuloy nagkakasala, bumabalik sa Panginoon, tayo pa kaya? Anyway, ganun pa man ay alam ko na patuloy tayong nabe-bless sa umaga na ito. Maging si Pastor ay nabe-bless, sabi niya, ako din, at alam kong kayo rin. So good morning sa lahat na nariyan mga kapatid. At Ma'am Femi, mamaya magchat-chat ako sa inyo, papadala ako sa Cavite sa inyong pag-alis. At sa lahat ng mga nakikinig sa background, good morning po sa inyo. Si Sister Janet, si Brother Jojo, ayan, good morning sa inyo lahat. At hanggang bukas po muli mga kapatid, patuloy tayong magdalanginan. Patuloy tayong ma-remind pagka tayo makalimutin. Patuloy tayong ma-revive sa ating pagkakatulog at patuloy na ma-bless sa bawat umaga. Salamat din po Sister Ana Rosbel Hermino sa inyong pagsama sa panalangin. God bless po sa bawat isa mga kapatid.